Hi Pisces! Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. And welcome again sa ating monthly Tagalog reading para sa January 2024 Collective Pisces. Sa ating mga new viewers, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa pagsuporta sa inyong mga monthly Tagalog readings. And before anything else, gusto ko lang po kayong batiin ng Merry Christmas and Happy New Year. Sana nag-enjoy kayo sa inyong holiday with your family, loved ones, and special person. Alright? So, Collective Pisces, isa-shuffle lang muna natin ang mga cards in front of the camera, no? Bago natin simulan ang inyong general life reading. See you in few seconds, Pisces. Hi again, Pisces. So, simulan na natin ng inyong general life reading. Okay, Pisces, sa position number 1, meron kang 3 of Cups. Okay? Position number 2, Pisces, meron ka namang Page of Cups. So, you could be dealing with a water sign situation, no? Cancer, Scorpio, Pisces. And then, sa third position mo, meron kang 4 of Pentacles. Okay? Sa fourth, meron tayong Queen of Swords. Sa panglima, meron ka namang 7 of Wands. So, halos naglalabasan ng mga elements dito. Okay? Sa pang-anim na position, Pisces, Major Arcana Tower. Okay? At the center, meron kang Major Arcana, the World. Alright. Okay, umpisahan na natin, Pisces. No? Sa position number 1 mo, para sa January 2024, New Year, New Month. Okay? New life for you. So, yung January 2024 mo, ilabas mo daw yung pagiging happy mo. Yung festive energy na dala ng holiday, maaaring yun ang nakapag-improve ng aura mo for the month of January 2024. You will be going to be more open sa pakikisalamuha sa ibang tao, no? Kasi it's about celebration, reunion, and reconciliation. So, pagdating sa, sabihin natin sa emotional well-being mo, no? Sa January daw, pagka New Year, i-embrace mo yung mga new connections, yung mga bagay na maaaring makapagpasaya sa'yo, new hobby, new opportunities, new friendships, new interest, or maaari din may magbalik at makipag-reconcile sa'yo in a form of apology, friendship, or possible renewal ng mga contract. So, it's something na makakapagpasaya sa'yo sa January 2024, okay? Basta i-release mo itong may pagka-festive and jolly energy na dala ng holiday sa'yo for January, okay? Ngayon sa position number 2, may Page of Cups ka. So, yung kailangan mong ipagpatuloy is that mas maging curious tayo, no, and supportive emotionally sa sarili natin, sa ibang tao, no. So, it has something to do sa emotional state mo sa January. I think you're in good hands pagdating sa emotions mo, okay? It's more casual and celebratory, no, and good spirit sa January 2024, yung kailangan mo ipagpatuloy and continue sending mga positive affirmations sa sarili mo, sa ibang tao, compliments, feedback, mga good feedback na nakapagpasaya ng soul. Continue na i-feed mo yung soul mo ng mga inspirations mo. Okay? Make sure na yung heart mo is full and contented. Generally lang, no, satisfied tayo sa buhay, okay? Yun yung maganda sa energy na pumasok sa'yo. I see na sa department, pagdating sa larangan ng emotional state mo, you are balanced, okay? Or medyo may pagka-casual or relaxed tayo and thankful sa mga nagdaang taon, sa mga blessings and graces. Ngayon, sa manifestations mo, medyo, sabihin natin,
there are things na kailangan natin i-improve, no? Nandiyan ang Four of Pentacles. So, try mo i-save up as much as you can lang yung time, energy, and yung mga effort mo sa mga tamang goals and ambitions and plans mo and strategy, okay? Sa mga gusto mong simulan for January 2024, focus mo muna yung energy mo doon kasi I think like, there's a need na mag-save up tayo, no? Pagdating sa money rin, and sa mga properties natin, no? And sa mga material possessions natin, meron tayong something na kailangan nating i-save or thrift up ba, kumbaga. Learn to be more thrifty ngayon or conserve your energy and your effort on things na importante. Pagdating sa mga manifestations mo, hindi lahat ng manifestations importante or urgent. So, mag-focus muna tayo sa mga kailangan. Prioritize mo yung mga kailangan mong i-manifest. You're manifesting a new job, yun ang pinaka-importante sa lahat. Then, love life mo or friendship, then do it, okay? Kasi doon sa area na feeling natin na we have to hold on tight, no? Or may kulang o hindi pa sapat. Yun yung kailangan mong i-manifest. So, prioritize natin kung ano yung mas nangangailangan ng ating value ng time and energy, no? Or sa department nga ng material possessions natin, yung nangangailangan ng material value, doon tayo mag-focus. Okay, ngayon sa external energy, meron kang Queen of Swords, Pisces, no? Sa Libra, Aquarius, Gemini energy. So, may mga situations and connections na external, no? Na kailangan natin pag-isipang maigi. Yung hindi basta-basta nagpapadala tayo sa bugso ng damdamin kasi nandiyan yung Page of Cups mo, saka Three of Cups, no? So, may energy tayo na papasok na may pabugso-bugso ng damdamin or most of the time, attune tayo sa emotion natin, Pisces, okay? The water sign to, yung Cancer, Scorpio, Pisces mo, Cups yan eh, no? But still, ang sinasabi dito, medyo pagdating sa mga external energies na papasok sa ating energetic field or sa aura mo, no? Pairalin natin ang utak at pag-isipang mabuti, okay? Yung mga external influences na ng Pisces, so much more be more practical and logical din, okay? Sa mga external influences, no? So don't take things because yun ang strong feeling or gut feeling natin. So wag tayo masyadong mag-rely sa mga kutob or haka-haka or yung mga mood swings natin, no, na just because masaya tayo, mag-give in tayo, you know, it could also be parang warning advice din. There could be dangers, no? So, kailangan protektahan mo yung sarili mo, no? And yung emotional well-being mo and yung material possessions mo rin as well. So, mas mag-isip, maging mapagmatsyag at magdesisyong maigi, no, sa mga external influences na maaaring makaapekto sa decision making mo, sa mga strategy mo sa buhay, okay? Maaaring mapabuti, maaaring mapasama, so kailangan be more discerning, pag-isipan mabuti, okay? And guard your heart, protect mo yung energy mo at all costs, as well as yung mga bagay na pinaghirapan mo or yung mga pag-aari mo, okay? Ngayon sa fifth position, may Seven of Wands. Yes. May Queen of Swords, may Seven of Wands. Nakita mo how tong tao na to, hinuhold niya yung isang wand niya. Same dito si Queen of Swords. Nasa harapan niya yung sword niya. So, yung kailangan may ibigay sa sarili mo, second card to, na halos may same energy nito. So, pagdating sa damdamin mo, sinasabi ko, wag pabugso-bugso. Yung nagda-decision ka base sa emotion mo or sa gut feeling mo, wag mong papairalin yun. So, kailangan be more discerning ka sa mga tao na gustong pumasok sa property mo, sa boundaries mo, sa space mo, sa intimate space mo, okay? Hindi lahat sila may good intention. Yun yung nararamdaman ko dito. May pagkakainda defensive tayo and protective as well sa ating domestic situation, personal life, private space as well. Okay, sa ating self-growth, ayaw natin tayo na magtiwala just because witik mabuti yung intention or yung maganda yung sitwasyon for what it is, pero at the surface pala parang na blindside tayo, baka kung contract yan, meron tayong mga may mga agreements or clause dyan na hindi ka masyadong maunawaan or meant to deceive you. So, mag-ingat tayo sa pagpirma rin ng mga contract, pag-entertain ng mga trabaho. Make sure lahat
in black and white. Walang gray area kahit sa mga intention ng mga tao na papasok sa'yo. Okay? Yung ibigay mo sa sarili mo, protektahan mo yung sarili mo. Kasi nandyan yung external influences, no? At tong 7 of Wands. Okay? And be more careful. Okay? Sa paggawa ng mga decisions and new beginnings mo. Nasa new beginnings mo, may major arcana tower. So, may sudden shift. Surprising to, like I said. That's why nga nandyan lumabas tong 7 of Swords and a Queen of Swords and 7 of Wands lumabas. So, protektahan mo yung mga bagay na pag-aari mo kasi may shocking and surprise na mga endings and beginnings na papasok sa January 2024 sa'yo. Kahit anong aspekto ng buhay mo, pwedeng domestic living in situation, pwede rin sa career mo, sa work, and pwede rin sa business or sa mga opportunities na papasok. Surprising endings and it's shocking at hindi mo to ina-expect or out of your control to. So, like sinasabi dito, save up muna sa mga pera. Huwag muna magwaldas ng pera. Huwag maging expensive, okay? So, sabi po, thrift up, no? Or magtipid. Save up and magtipid, okay? Kasi may energy ka na napaka-festive, maaring mag-overindulge tayo. Yes, nandun yung celebratory energy mo. Pagiging masayahin mo for January. But at the same time, wag mong papairalin yung emotions mo para gumawa ng mga decisions at new beginnings mo. Dahil maaari kang ma-blindside, no? Maaari na may gumuho ng pangarap, na mga contracts or mga agreements or paper and document man yan or people around us na maaaring hindi tayo handa, masyashock tayo, okay? Or magugulat. But kailangan mangyari na magtapos yun. Ngayon, sa lessons learned mo, for January or maaari itong sa nakaraan, no, may kailangan matapos na cycle dito para makapag-umpisa kang muli. Ngayon, perfect time itong January 2024 para sa endings and beginnings, okay? Expect that kasi major arcana to, yung tower mo sa beginnings and doon sa lessons learned the world. So, you know, kailangan may magtapos para may magsimulang muli. Okay, and hindi mo kontrolado, hindi mo kailangan na isisihin ang sarili mo dito. Kailangan siyang mangyari. Okay? So, sana nag-resonate kayo sa general life reading nyo, Pisces. And i-shuffle lang uli natin ang mga cards in front of the camera para sa inyong love readings. See you in few seconds, Pisces. Hi again, Pisces. So, gawin na natin na inyong love reading for whoever will resonate on this collective reading, Pisces Collective, no? Remember na yung reading na to could resonate in the next 1 to 3 months. So, until March 2024 or more. So, okay, it's timeless anyway. Okay, so umpisahan na natin sa love reading mo, Pisces. Unang baraha, meron tayong 9 of Swords. Sa second card, meron kang Justice card, Libra energy coming through major arcana yan, Pisces. Third, meron tayong major arcana, the Chariot. So, ang ganda ng mga major arcanas mo. And then, meron kang 9 of Cups. May dalawang 9, no? 9 of Swords and 9 of Cups. At meron tayong 7 of Pentacles. So, okay, feeling ko lang meron tong current or old flame, no? Kasi mga cards nagsasabi na meron tayong invest na tayo ng time and energy, no, and effort sa ating love life. Maaaring sa isang tower, multiple connections or dating scene, no, active tayo. So, we're putting ourselves out there, no? Okay? Kung single or married ka man, kung married situation naman to, may investment or commitment or sense of parang work na rin na involved, no? Work in progress, ganon. Na-stress tayo, okay? May something na na-trap tayo mentally, na na-stress na tayo, na de-depress tayo, nagkakos natin ng anxiety, or sleepless nights, or worry, okay? It's something na parang matagal na natin dinedesire ng puso natin, eh. Kung ano man yung in-invest na yun, nandiyan ng 9 of Cups, no? But I do see may fulfillment of wishes pagdating sa love life mo.
Okay, so either you're asking for a new connection or an old flame na maaaring bumalik din or maaaring new connection to, potential na romantic love partner mo. And I do see may progress na papasok sa January 2024. May galaw sa love life mo. Whatever the deal is, but I do see na parang na-stress tayo sa love life natin or sa situation na baka single tayo, pwedeng new connection, or na-stress tayo sa old flame natin or current connection. Whatever the deal is, it's applicable. Pwede rin to sa family situation na may ongoing na commitment na nangyayari, okay? But it's been tough and nakaka-stress, but it's all you ever wanted. Parang gano'n, no? So, 50-50 tayo. May galaw, okay? May progress at may justice, eh. The fact nandiyan yung justice card, guys, ibig sabihin, Libra energy yan. So, pag pumasok ang justice, equivalent yan sa paper. Okay, pwede rin scale. Sa esoteric meaning, Libra energy, balance, harmony, may resolution, may conclusion, okay? May reunion, may reconciliation, at mangyayari yan. May galaw at may justice. Okay? Maaari din na alam mo yon, pag pumasok kasi itong justice, pwedeng may paper or legal matter. Then, you know, or in esoteric meaning lang talaga, it's about time, high time na maging fair tayo, no? Or sila sa'yo. Okay, clarify natin itong mga cards na to para sa ating Pisces. Para makuha natin yung buong narrative. Shuffle lang natin. Okay, clarify natin. Para sa Pisces to. Okay, 9 of Swords, clarify ng 7 of Swords. Yeah, kasi ang energy ng taong to, could be you or them, irreversible situation, no? Whatever the deal is, inconsistent, may dishonesty, may parang feeling natin, two-faced sila, may hindi tayo nag-fully trust sa kanila. That's why nagda-doubt tayo or na-stress tayo sa connection na to. Yung communication is not consistent as well. May mind games, no? Someone is not honest. May betrayal, maaaring may cheating din. Okay? Hindi natin alam. Pero kutob, nararamdaman natin, logically, sa isip natin. Justice here, fairness daw. About this, so may situation talaga ang hirap. Mahirap yung connection na to. Maaari din may abandonment issue. Or maaaring talagang it's been tough. Like I said. So, may, something good will come out, no? Kung mahirap ng connection na to or challenging. Meron, may progress na mangyayari dyan. The star, no? Major arcana. So, after a period of healing, no? Or parang tinitemper natin yung energy, hinahanap natin yung balance, yung reconciliation or solution sa sitwasyon mo at ng person mo, may progress doon after that period of, you know, makuha mo yung tamang timpla, yung tamang dynamic with them, or magpatawad, forgive and forget, forgive and let go, bahala kayo dyan. To anong decision, may free will ka. Fulfillment of wishes, the world. So, alam mo, yung fulfillment of wishes mo, mangyayari lang pag may natapos na cycle. Could be with the same connection or ano connection to. At may bagong simula. Okay? Kasi yung progress and then may justice. Tapos may the world. May na-realize tayo dito, no? In full 360 na, oh my God, ito na pala yung fulfillment of wishes ko. Pwedeng ganun din. A solid realization na ito yung gusto ko. Okay? Or, finally, after nitong mga struggle na sa connection na to, yung period ng reconciliation, may progress na kaya, ayan na, ang baka mag-mature yung person mo, mag-mature ka, or may another chance to fulfillment of wishes na finally, maaaring gumana, maaaring mag-work. Okay, ano itong 7 of Pentacles, no? Meron tayong Page of Pentacles. So, nag-aantay tayo ng offer of commitment. Yun yung issue rito, eh. I do see fulfillment of wishes. It could come along. Nasa January energy siya. No, may potential to. But it could make or break. Kasi nga, ang offer na to, hinahanda pa lang, niluluto pa lang, may potential, may investment. Yung offer, wala pa. Pero, nasa horizon, yan, maaaring ma-develop it into an offer. Okay, maaaring magkaroon to ng fulfillment, ng commitment with them, kung anong dinidream mo, or marriage sa kanila, or relationship, boyfriend, girlfriend, no, na hindi pa sa nakikita ngayon, dahil may nakaraan, no, or current energies na it seems na nagda-doubt tayo sa capability ng connection na to. Okay, so sana nag-resonate kayo dito, Pisces, no? I see you guys on your next month reading. Take care.
God bless, mahal ko kayo, Pisces. Bye!